ay sinimulan po ng Land Transportation Office or LTO ang Oplan Palit Plaka para sa mga motorsiklong narehistro noong 2017 or earlier. Pero ang tanong ng ating mga kada motorcycle owners, paano ba ang proseso para makuha ang kanilang motorcycle plate? Libre ba ito o may bayad? At makukuha ba nila agad-agad ang kanilang plaka? Diba? At hanggang kailan ito gagawin? Yan po ang sasagutin ng ating mga bisita ngayong araw dahil sagot namin kayo mga kada. Kasama po natin ang LTO NCR Regional Digital Media Public Assistance Office Representative, si Mr. Joshua Villanueva, ang Plate Section Releasing Chief na si Mr. Pablito Pandi, at ang LTO NCR Operations Division Chief na si Sir Hansley Lim. Morning, kada. Welcome and good morning to the three of you. Thank you for being here in full force. Yes, ma'am. Okay, ano po ba itong Oplan Palit Plaka at bakit po ito kinailangan gawin? Sir Hansley, would you like to answer that? Oplan Palit Plaka, ma'am, is mainly palitan natin yung old plates natin for the 7 character. Kung napapansin nyo yung 7 character na color white and the 6-digit character na color white, color green. No. Kailangan natin siyang baguhin para ma-uniform yung plaka natin today, na which is 6-digit na readable and color-coded na plates po. Yun po yung base sa ating bagong batas po. Okay. So ano po ang proseso para mapalitan ang kanilang mga plaka to the new one? At what was the problem with the old one po ba? Since sa bago nating batas, ma'am, which is the amendment law na 12209, na kailangan natin readable plate. Ayun, dati hindi masyadong readable po. Medyo small font kasi siya, ma'am. Tapos ito yung parang may kulay green. Opo, may green, may orange. Iba-iba itsura. Bawat region, ma'am, may color-coded siya. Since sa National Capital Region po, all white yung color ng plates natin. Medyo bigger siya, then bigger font. Then, kailangan sa batas, pares-pares na po yung plaka natin sa motorcycle. Okay, and this is not just for NCR but the entire country? Yes, ma'am. All, buong Pilipinas, ma'am. Okay, you started this drive July 31, tama po ba? Yes, ma'am. And you are requiring all motorcycle owners to change their plates by October of this year, tama po ba? May instruction sa amin, ma'am, na up to October 31, kailangan ma-distribute na namin yung plates to the owner, specifically to the owner, no? Not the dealer. No? Kasi kung sa dealer lang tayo mag-distribute, baka takes time, baka hindi namin abutin yung October na deadline from our Regional Director, Roque Bersosa po. So, as an owner, you need to get this done before October. Ganun po ba yun? Hindi naman po. Sa owner, wala pong problem. No? Kung may time naman sila, pumunta sila sa office namin to change the plate. Pero sa part namin, hanggat maaari, ubusin namin up to October. Ubusin ang alin? Yung plates na i-replace namin, ma'am. Okay. Sa owner naman po, wala pong problem. So, they can opt not to change it if they want to. Ganun po ba yun? Yes, ma'am. Pero since sa new law, meron tayong up to June 2026 to replace it all. Ayun. So, ang deadliest deadline ay June 2026. And then what will happen to the motorcycle riders and owners who don't change it by that time? Sa law, ma'am, meron tayong 5,000. Ayan, may mga penalties. Bali, kapag hindi napalitan ng plaka after ng June 2026, pwede silang ma-penalize ng up to 5,000 pesos. Okay. Plus the impoundment ng motorcycle. Kung hindi registered. Okay. Pero simple lang po ba ang proseso for changing the license plate? Ano pong kailangan gawin? Kailangan lang po nila magbigay ng copy ng CR plus yung updated OR ng renewal. Then, doon po, i-verify po ng taga-LTO kung yung kanyang details is tama naman po at wala pa talaga na-i-issue plaka, bibigyan po natin kaagad ng plaka.
So wala na pong delays in getting the license plates? Wala po. Sapat na po yung supply ng LTO. So, There lahat was a po time bibigyan. na parang mahirap po kumuha ng plaka, no? Dahil wala po kami plaka may bigay noong time. Oo, Yes, ma'am. pero ngayon meron na tayong supply. Yes, ma'am. Na-produce na po ng central office through ASEC Mendoza po. Oo. Ano po ba ang basis for doing this? Bakit ginagawang uniform, ang license plates, ginagawang 7 digits? What was the whole point of why we're Through the law, ma'am. Through the law. Yung law. bakit ginawa yung batas po? If ever, ma'am, sa crime, para madaling makita, if ever may violation tayo sa daan, madaling makita ng isang enforcer or kung ano man po yun. Yan. At saka identity ng isang motorcycle, madaling ma-identify natin, ma'am. Oo nga eh. Will this aid yung mga riding in tandem crimes that happen in the city? Yes, ma'am. Opo. 100% ma-aid po talaga siya. Kasi Mabilisan yung galaw nila, at least mabilisan makita natin kagad yung numbers ng isang plate ng motorcycle. at saka the minute walang license plate ang isang motorsiklo, kailangan na natin maging suspicious about them. Kasi meron na tayong supply, there should be no reason why they don't have a license plate. Yun po ang isang kumbaga parang target na kapag hindi nabigyan ng plaka ng ating new format plate, automatic pagdududahan kaagad natin sila na hindi registered or may iba pang issue yung kanilang motorcycle. Oo. Ito po ba libre? Yes, ma'am. Free. Ayun. Libre po to. And then how long does it usually take para makuha nila yung bagong plaka po? 5 minutes, ma'am, makukuha. Depende on queue sa mga tao natin. Mostly 10 minutes naman po. 10 minutes. So they'll If just ever go to marami. any LTO office? May branch po na LTO for registration. Nakapost naman po na sa FB page namin na anytime pwede sila pumunta aside sa regional office namin po na pwede sila mag-walk-in. Okay. Can this be done online para po sa mga busy? Tapos pipick upin na lang po sa LTO office yung Just plaka? can answer that, ma'am, regarding sa social media. Pag natin. ready na? Si L2NCR po, meron po kaming online plate inquiry. So doon po pwede po nilang i-check under po sa website namin, www.l2ncr.com, kung na-release na po yung plate sa dealers po nila. So doon po pwede po, dalawa po yon, yung isa po for backlogs, tatay po yung MB file number, yung isa po yung assigned plate number po. So about naman po dun sa delivery po, meron po si LTO Central Office na LTO tracker po na pwede pong ipa-deliver po sa home address po nila. Wow! Okay. Yung pong mga motorsiklong hindi nakapangalan, motorcycle owners na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro, pwede ba silang magpapalit ng plaka? Opo, mabibigyan po sa kanila. Kailangan lang po nila mag-provide po ng photocopy ng Certificate of Registration, updated OR po nung registration nila, and notarized deed of sale, tsaka po photocopy ng IDs government-issued ID ng vendor and vendee po. Mga how many registered motorcycles are we looking at here, sir? For replacement, ma'am, we're expecting about 1.2. 1.2 million. Opo. Oo. Yung mga hindi pa nabigyan. Mga more or less 300, ma'am, 300,000. No? Ayun. Yun po yung mga wala talagang plate or temporary plate. No? Okay. Pero getting lower and lower dahil nga we Yes. started the Palit Plaka program. Kaya mga sir, i-enjoy nyo na po, imbitahan nyo na po ang ating mga kada na gawin ito. Monday to Friday po ba ang pagpapalit ng plaka? Yes po. Okay. Go ahead, sir. Good morning. Good morning po to do it. sa lahat po. We are inviting you na kung may time kayo, dumaan kayo sa district namin, which is composed of 23 district plus the regional office na pwede nyo anytime puntaan. Dala lang kayo ng ORCR, deed of sale if ever na hindi po kayo may-ari at saka updated registration. Papalitan po natin ng new plate na makikita nyo sa daan ngayon yung mga bago po. 6-digit na medyo malaki po yung 6 digits. Yes, ma'am, yung form niya. All white, black font po. Yun po, para at least uniform, sumunod tayo sa batas, kitang-kita yung mga plaka natin po. Kasi ayaw nyo naman maging mapagsuspetsahan kayo, di ba? For not having a license plate and for not changing your license plate to the more updated
version. Kaya maraming salamat po. Kung meron pa pong ibang katanungan ng ating mga kada, where can they reach you? They can reach us po to our official Facebook page po, LTO NCR, and our website po, www.ltoncr.com. And I would like to take this chance po na follow po yung FB page namin dahil meron po kaming Saturday operations po para po dito sa Palit Plaka program po. And nag-update po kami ng mga announcement po doon. Example po ngayon, meron po kami ngayon pong operation sa Santa Mesa po. So pwede pong pumunta po doon yung mga motorcycles na initial registration dito sa NCR. Pwede po kayo pumunta doon para po mapalitan yung plaka nyo po ng bago. Yun. So, starting now na, tapos hanggang June 2026. Ayan, ang daming oras niyan mga kada. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Palitan nyo na po ang plaka ng inyong mga motorsiklo at huwag hayaang lumagpas sa deadline na itinakda ng LTO para iwas sa problema. Maraming salamat, Sir Joshua Villanueva, our officer from LTO Public Assistance Office, Sir Hansley Lim, na our LTO NCR Operations Division Chief, at Sir Pablito Pandi, our Plate Section Releasing Chief. Maraming salamat po for being here. Thank you po. Have a great week ahead. At God be with you. Sana po ay sumunod ang ating mga kada sa lalong madaling panahon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.